Pagkatapos sumisid sa Sibulad, dadayo naman tayo sa Bais City. Magandang araw mga kapuso. Andito tayo ngayon sa Bais City, Negros Oriental. Yung Bais City kilala para sa dolphin watching. Pero hindi tayo magdo-dolphin watching ngayon. Pupunta kasi tayo sa islang iyon. Ang tawag sa islang iyan ay Olympia Island. At sa Olympia, merong himala. Walang himala, pero sa Olympia meron. Meron daw sila kasi ditong Miracle Hole. Doon daw sa butas na yon, may mahuhuli raw mga isda. Specifically, maya-maya. Totoo kaya ang himala? Magpunta na tayo sa Olympia para malaman yan. Let's do it! Para makarating sa isla ng Olympia, sasakay ng bangka at babiyahe sa loob ng 15 minuto. Pagdating sa isla, makikita ang tabi-tabing butas na tinatawag nilang Miracle Hole. Isa itong man-made na butas na nagsisilbing tahanan ng mga isda. Kada butas may mga artificial corals na mula sa mga recyclable materials tulad ng gulong ng sasakyan. Umaabot ng 4 hanggang 5 talampakan ang lalim ng mga butas na ito. Bukod sa hindi namin naabutan ng low tide, tila hindi rin nakisama ang panahon nang magpunta kami sa lugar. Maulan, kaya mataas na ang tubig. Explain ko lang kung bakit sila gumagawa ng Miracle Hole dito. May mga panahon kasi na naglo-low tide talaga dito sa Olympia Island. As in, hanggang dito lang, 'di ba? So, kawawa naman yung mga isda, wala silang titirahan. Ang ginawa ng mga tao dito, hinukay nila yung ibang bahagi ng buhangin at gumawa sila ng butas. Na yun yung magsisilbing lugar kung saan titira ang mga isda, lalo na kapag low tide. Tapos every 3 to 4 months, syempre, nagbibigay ng biyaya ang dagat. Pupunta tayo dun sa butas, nakakakuha tayo ng mga maya-maya, iba pang isda. Para makahuli ng isda, kailangan alisin lahat ng artificial corals na inilagay sa Miracle Hole. Ala, may tuyom! Tanggalin niyo yung tuyom! Kailangan mag-ingat dahil may mga tuyom na masakit kapag natusok ka. Ala! Ano ba yun? May bato? So, ang ginagawa nila ngayon ay tinatanggal nila yung mga bato, tsaka mga tuyom, mga kawayan na nandun sa loob ng lambat para mamaya puro isda na lang ang makukuha natin. Lahat ba ng bato tanggalin? Pati ito tatanggalin? Wala, may gulong na! Ang pagtanggal ng mga artificial corals umaabot ng 1 oras. So, natanggal na nila lahat ng mga obstruction, yung mga gulong, yung mga bato, tsaka yung mga tuyom doon sa loob ng butas. Ang ginagawa na ngayon ay pinapaliit na yung lambat para hihilahin natin siya sa mas mababaw. Hopefully, maraming makuhang isda doon sa lambat. Tignan natin kung may nahuli tayo. May planggana! Oh, butete! May nahuli tayong butete. Puffer fish. Oh, ang butete. Kinagat ako ng puffer fish. Kinagat ako ng puffer fish. Sorry naman po. Buti na lang naka-gloves ako. May tuyom, bahag-bahag, tsaka nangangagat na puffer fish. Kinakain ko yan pero may kukunin na part. Ano to eh? Poisonous pag hindi ka marunong sa kanya. Yan, ang mga dilis. Bukod sa puffer fish, bahag-bahag at dilis, nakakuha rin tayo ng maya-maya. Ang maya-maya, perfect ingredient para sa dish na suit to kill. Meron tayo ditong maya-maya. At kasama ko dito si Chef Eric. Ang ituturo sa atin ni Chef Eric na dish ay talagang sikat dito sa Dumaguete. Yes, po. Ang tawag dito ay Shoot to kill. shoot to kill! Hindi naman shoot to kill, di ba? Hindi, ma'am. Ano yung say shoot to kill? Derived from Visayan word, ma'am. Sugba, tula, at saka kilaw. So ito, 3 dishes in 1 meal. Gagamitin natin ng maya-maya,
isusugba, itutola, at ikikilawin. Okay, tara po, gawin na natin. Una munang lalagyan ng asin ng maya-maya. Ipapalaman sa tiyan nito ang onion leeks, kamatis, sibuyas at luya. Saka ito iihawin. Pag sa Luzon, ang tinola usually manok. Pero dito sa Visayas, pag sinabing tola, isda. Isda. Sa isang kawali, maglalagay ng tubig. At saka ilalagay ang maya-maya at kamatis. Tapos luya. Ayan, tas luya. Tanggal lansa lang. Yes po, ma'am. Pantanggal ng lansa. Sunod na ilalagay ang sibuyas at saka ito pakukuluan. Habang hinihintay kumulo ang tola, gagawa naman tayo ng kinilaw. Kalain mo, no? 3 kaagad na magagawa natin. Ano po ito? Ito po yung meat niya, yung dumon. Dungon? Yes. Para saan ito? Para to add flavor din pang pawala din nila yung putang lansa. Ah, pampawala ng lansa. So, gaganyanin mo siya din. I-grate mo, ma'am. Ano ba lasa nito? Mapakla. Masarap talaga to, sir. Yes po, ma'am. Sa isang bowl, ilagay ang mga hiniwang maya-maya, kamatis, silip, pipino, at sibuyas. Maglagay kami nito, ma'am. Ano to? Chicharon for crackling. Oh! Ayos. Hindi na. Buti na lang binaliktad na nila. Tapos, lagyan natin ng ano, ma'am. Pepper. Pepper. Para saan yung chicharon? Pangdagdag ng... Yeah, to Alat? add flavor. Parang may crunchy siya, ma'am. Okay. Titimplahan ito ng asin at saka lalagyan ng luya. Tapos, ang sukang gagamitin natin, ma'am, yung parang sinamang. Ah, ang suka ilalagay dito. Tapos, pitigain. Ah, Hindi yun isama yung ano niya, ma'am. Ito, hindi natin isama. okay. Hindi isasama yan. Mm. Kumbaga yung katas lang ang kukunin natin. Yes po. Yun. Kasi mapakla eh. Ang nagawa nating sauce mixture, lagyan na ng gata at suka. So, i-plate na natin to, ma'am. Yung kinilaw natin. Tapos, lagyan natin ng toppings na Chicharon! Yes! Mga kapuso, balikan natin ang tola. Lalagyan na natin ito ng tanglad. At saka titimplahan ng patis at seasoning powder. So, i-add na natin itong ma'am, dahon ng sili. Leeks or Leeks. spring onion. Pakukuluan lang ito hanggang sa maluto ang mga sangkap na gulay. Kompleto na ang ating suit to kill. Sinugbang maya-maya. Tapos, syempre, meron din tayo ditong tola at kinilaw na maya-maya. Mga kapuso, kain na tayo! Suit to kill! Simulan natin sa sugba. Ano natin? Love it! Saktong-sakto yung pagkakaluto. Sunod naman nating titikman ang tola. Sakto ang mainit na sabaw sa malamig na panahon. Ay, ang sarap. Lasang-lasa mo yung tanglad. It's so refreshing. Ay, ang sarap ng sabaw. Ang sarap ng tola. Gagawin ko na nga to sa bahay. Panalo naman to. To think na ang dali lang niyang iluto. Grabe. Iba talaga pag fresh yung seafood. Ang sarap! Last but not the least, kinilaw. Ito may gata pa, special talaga. Hindi natin konting. Yan.
Ang sarap. Wow! Ang hanga! I love it! Manamis-namis siya. Tapos yung suka, hindi overpowering. Balansing-balanse siya doon sa creaminess ng gata. Tapos may added na refreshing flavor yung pipino. Tapos may kakaibang alat na dulot naman yung chicharon. Hala, ang sarap nito! Di ba usually yung kinilaw pang pulutan daw, pero ako pwede ko itong ulamin. Panalo!